Hello mga momshi! Panibagong araw na naman nga ng pagde-DIY ko, kaya tara samahan nyo ako at pagandahin natin ang aming mumunting resto. Dumating na nga yung mga in-order kong PVC fluted panel at ang plano ko nga lang ay lagyan ng fluted panel yung likod ng aming counter para hindi naman siya ganun ka-plain lang tignan. For reference, ito yung itsura ng cabinet sa likod ng counter namin at ito yung nagsisilbing parang wall namin between sa kusina at sa mismong kainan. Yung mga in-order ko nga na fluted panel ay kulay light brown at ang length naman nito ay nasa 65 cm at ang width naman ay nasa 16 cm. Nakuha ko nga lang pala ito ng bundle ng 20 pieces for only 919 pesos. Nung una, medyo nag-aalangan pa nga akong umorder kasi baka pangit yung mga fluted panel, pero nung dumating nga ito ay sobrang nagandahan ako dito. Ang ganda ng quality at makapal din yung mismong PVC. Sinubukan ko nga muna kung paano bang magiging pwesto ng mga ito sa likod ng aming cabinet bago ko ito nalagyan ng mga adhesive. Ngayon nga ay medyo nakakahiligan ko na talagang mag-DIY, kaya kapag may nakukuha akong idea ay talagang ginagawa ko na, lalo na kapag alam kong makakapagpaganda ito sa bahay at sa aming resto. Nung unang tinayo nga namin yung business namin ay sakto lang talaga yung budget namin para sa mga equipments na kakailanganin at sa mga stocks namin. Kaya hindi namin agad napaganda ng husto yung mismong loob ng resto namin at plain white lang talaga yung loob, kaya nung medyo nakaluwag-luwag ng konti ay pinaglalaanan namin ng paunti-unti na pagandahin yung loob nito. Bali nung okay na nga ay isa-isa ko nang nilagyan ng adhesive yung mga PVC. Medyo hinintay ko nga lang mag-set yung adhesive for 5 minutes tapos dinikit ko na nga agad ito. Nagpatulong na nga rin pala ako kay Ate Sam na hawakan yung mga PVC kasi nahuhulog sila. Hindi na kasi ako gumamit pa ng clamp para dito kasi ayoko namang magbutas dito sa cabinet namin kasi yung kabila nito ay doon nakastore yung mga stocks namin na noodles, juice at marami pang iba. Manipis lang din kasi yung wood nito, kaya kung magbubutas pa ay baka masira lang yung mismong cabinet. Gumamit na nga lang din pala ako ng No More Nails adhesive para idikit lahat ng ito. Nung natapos na nga ako ay naisipan ko ng lagyan ito ng tape pansamantala para hindi ito mahulog o dumulas. Nagkulangan pa nga ako ng fluted panel kaya umorder agad ako ng additional at nung dumating lang nga ito ay tinuloy ko na agad yung paglalagay nito. Bale magkaibang araw na nga pala yan at dumating na nga rin pala yung in-order ko na signage na ilalagay ko din sa likod nitong cabinet. Natuwa nga ako dahil sakto yung sukat ng signage at 24 by 24 nga pala ito at PVC Sintra board yung material nito kaya hindi siya gaanong mabigat, kaya okay lang din na adhesive yung gagamitin na ipandikit dito. Nung naidikit ko na nga yung signage ay nagsimula na ulit ako magdikit ng mga panel at yung sinunod ko naman na lagyan ay yung sa likod nitong mga cooking machine namin. Meron kasi dito na elevated na pader kaya naisipan ko rin itong lagyan at panigurado na maganda talaga yung kalalabasan nito. Bale 9 pieces lang ng panel yung nagamit ko dito at marami pa nga akong sobra kaya naisipan ko na rin lagyan yung mismong pintuan ng cabinet namin, pero parang nakalimutan ko yata itong videohan kaya na-videohan ko na lang ito nung natapos na. Ang ganda, grabe, kinikilig talaga ako sa naging resulta nito. Perfect na perfect talaga yung kulay ng PVC fluted panel at bumagay nga ito sa lighting at mas naging aesthetic tignan yung aming resto. Anyway, yun lang naman yung chika ko for today's video mga momshi. God bless! O siya nawa, babush.